May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Karaniwan na raw problema sa isang pamilya ang pagkakaroon ng pangalawang asawa ng haligi o ilaw ng tahanan. Sapagat hindi matanggap ng anak ang kanyang stepfather o stepmother. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ayokong mabahiran ng maruming dugo ang aking mga kamay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Segunda, siya si Verhel, ang panganay kong anak. Kumusta ka, Verhel? Hindi mabuti. Who the hell are you? She's my new wife. Kaya dito na siya titira. What? Are you kidding? Kung mabibiro kayo, siguruhin yung matatawa ko. Hindi ako nagbibiro. Segunda is your stepmother. I only have one mother. At si Mami lang yun. Siya lang at wala nang iba. Wala na ang mami mo. Kamakalawa lang tayo nagbabanluksa. Yun na nga eh. Yun lang talagang hinihintay nyo. At sino mabahag yan? Saang impyerno siya nang galing? Mas makabubuti sigurong umalis muna ako para makapag-usap kayo ng masinsinan. Sige, umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Anak, please. Huwag ka namang ganyan. Igalang mo si Segunda. Bakit, Daddy? Sigurado ba akong kagalang-galang ang babaeng yan? Sa itsura pa lang, mukha ng oportunista. Hindi mo siya kilala. Kaya huwag mo siyang huhusgahan. Yun na nga. Hindi ko siya kilala. And I don't trust her. Naiintindihan kita, Verhel, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong maipakita sa'yo na pwede mo akong pagkatiwalaan. Kahit ano pang gawin mo, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Anong malay ko? Kung kabit ka ni Daddy noon pa. Kaya bagay na bagay nga sa'yo ang pangalan mo eh. Segunda. O di ba? Kirida ang dating. Verhel, ano ba? Sumosobra ka na. Hayaan mo lang siya, Aurelio. Karapatan niyang ilabas ang kanyang saloobin. Tama ka. At walang sino mang makapipigil sa aking ihayag ng aking hinanakit. At gusto kong malaman ninyo, masama ang loob ko sa inyong dalawa. Lalong-laro na sa'yo, Daddy. I feel betrayed. Trinedor mo kaming dalawa ni Mami. At hindi ko ito matatanggap. Kuya Verhel, decision ni Daddy yun. Wala tayong magagawa. Parang si Daddy pa ang kinakampihan mo, ha? No, hindi naman ganoon.
Di ba nangako tayo kay Mami? Nakaalagaan natin si Daddy at hindi siya bibigyan ng sakit ng ulo? Oo nga. Pero hindi naman yung nangangahulugan na kukonsintihin natin ang kanyang kalokohan. Ano bang kalokohan yung pinagsasasabi mo? Si Mami mismo ang nagsabi sa atin na huwag pipigilan si Daddy kung gusto niya mag-asawa uli. Basta. Hindi ako matatahimik hanggat naririto ang babaeng yan. Mabuti naman at nauunawaan mo ko, anak. I'm always here to support you, Daddy. Intindihin niyo na lang si Kuya Verhel. Sa ngayon lang po yan, balang araw. Matatanggap din niya si Tita Segunda. Sana nga. Pero mukhang matatagalan bago mangyari yun. Labis niyang dinamdam ang aking pag-aasawang muli. Sabi ko naman po sa inyo, Dad, lilipas din yung hinanakit niya. Only time will tell. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Malalim ng gabi. Gising ka pa rin. May insomnia kasi ako. Kaya mamaya kailangan kong uminom ng sleeping pills. Hindi magandang maging dependent ka sa gamot. Baka maging addict ka. Hindi naman. Mild lang ang insomnia ko. Pasumpong-sumpong lang. Lalo na ngayon, kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Mukhang hindi kami magkakasundo ni Verhel. Sa umpisa lang yan. Kaya konting tiis lang. May pagkamamasboy kasi. Yun nga ang una kong napansin sa kanya. Very close ba siya kay Olivia? Ganun na nga. Nakita mo naman ang kanyang reaksyon nang magkita kayo. At inaasahan ko na yun. Pero gaya ng nasabi ko, magkakaayos din kayo balang araw. Si Glenda, kumusta naman? Walang problema sa aking bunso. Mabait na bata yun. Basta ako ang bahala. Titiyakin ko sa iyong hindi mo pagsisisihan ang pagsama sa akin. Wow! Ang kintab ng sahig nyo, Tita Amanda. Starwax kasi ang gamit kong floor wax. Kaya kintab to the max. Buti naman napadalaw ka, Berel. Matagal ko na kasi hindi nagagawi rito. I have something to tell you, Tita. Bad trip ako kay Daddy. Bakit? Anong problema? Nagdala siya ng babae sa bahay. Anong ibig mong sabihin? May bago ng asawa si Kuya Aurelio? Ganun na nga ho. At hindi ko yun matatanggap. Ni hindi man lang niya ako kinonsulta. Pero papayagan mo ba siya kung nagpaalam siya sa iyo? Siyempre hindi. Ayoko. Dahil si Mami lang ang kikilalanin kong ina habang ako'y nabubuhay. Malaya akong magagawa ang gusto ko, Amanda. At walang sino mang makapipigil sa akin. Walang pumipigil sa iyo, Kuya Aurelio. Pero sana naman, hindi mo binigla si Berhel? Wala akong nilabag na batas. At noon pa man, alam na ito ni Olivia. Yun nga eh.
Masyadong mabait si Ate Olivia. Naging uliran siyang asawa't ina. Minahal ka niya at pinagsilbihan sa buong buhay niya. Nasaksihan niyo ni Berhel. Marahil, ang iniisip niya wala na makahigit pa sa mami niya. Wala na nga si Olivia. Kaya karapatan ko maghanap ng papawi sa aking pangungulila. Basta, intindihin mo na lamang ang anak mo. Akong hindi niya maintindihan eh. Maramot siya, Amanda. Maramot siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba naman pagkain to? Walang kwenta. Bakit? Masarap naman itong sinigang na baboy ah. Oh yes, Daddy, masarap nga. Tamang-tama yung asim at saka anghang. Kuya Verhel, baka yung panlasa mo may diferensya. Siya nga naman, Verhel. Ano bang problema sa luto ko at hindi mo nagustuhan? Kaya naman pala walang kalasa-lasa eh. Ikaw ang nagluto. Wala ka sa kalingkingan ni Mami. Huwag mo nang isama sa usapan si Olivia. Nananahimik na siya. Nagkakamali ka, Dad. Hindi matatahimik si Mami kapag nalaman niyang isang babaeng walang kwenta ang ipinalit mo sa kanya. Dahan-dahan ka ng pagsasalita. Tatamaan ka na sa akin kapag napikon ako sa'yo. Sige, Daddy. Gawin mo. Para magkagulo tayo rito. Ikaw mismo ang magpatunay na isang salot ang dinala mo dito sa pamamahay natin. Obvious naman yung ginawa mo, Kuya Verhel. Nagkunwari ka lang na hindi masarap yung luto ni Tita Segunda kasi gusto mo siyang laitin. Nagpapakatotoo lang ako na hindi ko siya gusto. Kung talagang gusto mong magpakatotoo, dapat hindi ka nagsisinungaling. Teka nga muna. Bakit bang salot na yan bang kinakampihan mo? Wala akong kinakampihan. Gusto kong ipaalam sa'yo na hindi maganda yung inasal mo kanina. Huh. Hindi mo ba pwedeng pakisamahan si Tita Segunda? Alang-alang kay Daddy? Huwag ako. Kundi siyang dapat makisama sa akin. Paano ka nga niya pakikisamahan? Ang sama ng ugali mong pinakikita sa kanya. Talagang hindi ko siya pakikitunguhan na maayos. Gagawin kong miserable ang buhay niya. Tandaan mo yan. Napapansin kong ilang araw ka ng gala. Saan ka ba pumupunta? Hindi kita sinisita sa mga ginagawa mo. Kaya wag mong pakikialaman ang mga lakad ko. Hindi ako nakikialam. Nagtatanong lang ako. Mamaya mo na ako usisain. Pupunta lang ako ng CR. Bakit ba ganitong nararamdaman ko? Hindi maganda ang kutob ko. Nag-ring ang cellphone ni Segunda. Titingnan ko nga. Numero lang ang rumehistro dito sa cellphone. Sino kaya ito? Baka importante. Sasagutin ko. Hello? Sino to? Ikaw ang tumawag. Kaya ako ang dapat na nagtatanong sa'yo. Alam ko na. Ikaw siguro si Aurelio, no? Kilala mo ko? Siyempre. Pwede ba namang hindi kita makilala? Pero hindi mo ako kilala. Isa lang ang ibig sabihin noon. Mas sikat ka kaysa sa akin. Pwede ba? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa.
Sino ka ba talaga at anong kailangan mo sa asawa ko? Correction, Aurelio. Hindi asawa mo, kundi asawa natin. Ano ba pinagsasasabi mo? Sino ka bang hudas ka? Sino ang lalaking kausap ni Aurelio? Asawa nga ba siya ni Segunda? Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Verhel. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiat sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Walang hiya ka! Talagang nanggigigil na ako sa'yo. Kaya binabalaan kita. Umalis ka na bago tuluyang magdilim ang aking paningin. Huwag mo akong itulak na maging kriminal. Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. Tinatanong kita, anong pangalan mo? Secret. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, tarantado ka. Cool ka lang, Aurelio. Huwag kang magbumbura. O anong gusto mo? Matuwa ako sa'yo? Kinakausap ka ng matino, kaya sumagot ka ng matino. Dinadaan mo kasi sa init ng ulo eh. Relax ka lang. Umayos ka para hindi uminit ang ulo ko.
tatanungin uli kita, sino ka at anong relasyon mo kay Segunda? Bakit hindi mo na lang itanong sa asawa mo? Sa asawa pala natin. Namumuro ka na sa akin. Malapit na ako mapikon. Pwede mapikong ka. Liga, magsuntukan tayo. Kahit isang round lang. At si Segunda ang gawin nating referee. O di ba ang saya? Ayop ka talaga. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin dahil papatayin kita. Boss? Talaga? Uy, takot ako. O sige na nga, babay na. I love you, mama, chup chup. Sandali, kinakausap pa kita. Hello? Hello? Oh, buwisit talaga ang demonyo ngayon. Sino yung kausap mo? Wala. Cellphone ko yun ah. Naputol ang linya. Akin na nga yung phone ko. Sino siya, Segunda? Sino ang Judas na yon? Kayo ang magkausap. Bakit akong tinatanong mo? Ayaw niya magpakilala sa akin. Pero sinabi niyang asawa mo raw siya. Dapatin mo ko. Meron ka bang itinatago sa akin? Yan ang hirap sa'yo eh. Pinakialaman mong cellphone ko tapos pagbibintangan mo ako. Hindi kita pinagbibintangan. Nagtatanong lang ako. Oh, ayan. Masama ba yun? Ayan oh, tingnan mo. Nakita mo namang numero lang ang rumehistro sa cellphone ko, di ba? Paano ko malalaman kung sino yun? Mag-return call ka na lang para malaman mo kung sino tumawag kanina. Kapag wala na sa phone directory ko, ibig sabihin nun, binura ko na. At kapag wala na yung pangalan niya, ibig sabihin, wala na siyang kwenta sa akin. Ganun lang kasimple yun. Kaya wag mo nang problemahin. Segunda, Sige. Mag-umpisa ka ng away. At bukas na bukas din, hindi mo na ako makikita. okay. Okay, I'm sorry. Hindi na ako makikipagtalo. Tama. Ganyan nga. Kung gusto mong magkasundo tayo, huwag mong pakikialaman ng mga personal kong gamit. Lalong-lalo na itong cellphone ko. At huwag mo rin akong didiktahan kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Dahil ayoko nasasakal ako. O ano? Malinaw ba, Aurelio? Nagkakaintindihan ba tayo? Kung nakita mo lang sigurong reaksyon niya, baka umuusok na ang puwet niya sa galit. Kung palang asawa mo eh. Sira ulo ka kasi. Ang lakas mong mga asar. Pati tuloy ako, kinulit niya ng husto. Teka nga muna. Ano ba talagang gusto mong mangyari at sumama ka sa kanya? Pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na yan? Hmm? Nalalabuan kasi ako sa iyo eh. Hindi kita maintindihan. Hindi ka pa ba kontento sa akin? Kaya naghanap ka pa ng ibang lalaki? Ha? Bakit, Valentin? Kaano-ano ba kita? May relasyon ba tayo? Anak ng tokwa naman buhay ito. Oh. Pinaglalaruan mo lang pala ako, kung ganon. Of course Ha? not. Sa umpisa pa lang, alam mong naglalaro lang tayo. Ganon. Yung sa atin laro. Tapos yung sa inyo ni Aurelio, seryoso. Mukhang lugi naman ako ron. Kahit kailan hindi kita pinaasa. Bah, Kaya wag mo akong susumbatan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kumusta ang pag-aaral mo, Glenda? Okay lang po, Tita Segunda. Mataas naman po yung mga grade ko. Very good. Ipagpatuloy mo yan. Huwag ka muna makikipag-boyfriend, ha? Wala pa po sa isip ko ang bagay na yan. Istorbo lang po yung boyfriend sa pag-aaral. Ang kuya mo, kumusta naman?
May girlfriend na ba siya? Ano ba alam mo? Nangungumusta lang ako, Verhel. Ganun ba? Doon mabuti. Ngayon hindi na. Dahil nagkalet-chelet ang buhay namin simula nang dumating ka. Pampagulo ka lang dito. Kuya, ano ba? Huwag kang ganyan. O yan, kita mo na? Magkasundo kami ng kapatid ko. Pero ngayon, madalas na kaming nagtatalo dahil sa'yo. Pati si Daddy. Lagi na rin kami nagbabangayan. Hindi mo ba nakikita? Sakit ng ulo at gulo ang dala mo. Wala na tayo magagawa. Siya na ang bagong asawa ng daddy mo. Tanggap naman siya ni Glenda, kaya tanggapin mo na rin siya. Yun na nga isa pang ikinasasama ng loob ko eh. Parang pinagkakaisahan nila ako. Ano kaya kung doon na lang muna kayo sa bahay para naman may kakampi ako? Ay, pwede ba? Huwag mo na ako idamay. Baka lalo lumaki lang ang gulo. Eh di kung gusto mo, dito ka na lang muna. Para may kasama naman ako. Nakakabagot din yung mag-isa eh. Kung pwede nga lang po sana, tita. Dito na ako titira. Ang kaso lalo lang lalakas ang loob ng babaeng yun. Maghahari-harian siya dahil wala ako doon. At yun ang hindi ko pa hihintulutan. Natambakan ako ng labada. Mabuti na lang at merong washing machine. At Pride powder ang gamit kong detergent. Kaya hindi ako mahihirapan. Malinis na ang mga damit na nilabhan at napakabango pa. Teka sandali. Kasama ba sa mga nilaban mo ang mga damit ko? Oo, Verhel. Mga damit mo ang una kong isinalang sa washing machine. Ganun ba? Buisit Ay, ka talaga. teka. Teka, sandali. Bakit mo pinatay ang washing machine? Kukunin ko mga damit ko. Ako na maglalaban ito. Ako na. Naumpisahan ko na kaya tatapusin ko na. Pwede ba? Huwag mo nang isama ang mga personal kong gamit sa pagiging epal mo. Oh, Hindi uubra sa akin ang pagpapalapad mo ng papel. hindi ako pumapapel. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang asawa ng daddy mo. Kahit kailan, hindi kita kikilalaning ina. Oo, nagawa ni Daddy na palitan si Mami. Pero ibahin mo ako. Dahil basura ang tingin ko sa'yo. Oh, Excess baggage ka lang na pampabigat sa buhay namin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daddy, nakita ko kanina si Kuya, kinuhang pilit yung mga damit niyang nilalaban ni Tita Segunda. Ibang klase talaga ang kapatid mo. Hanggang kailan siya magmamatigas? Ewan ko ba dun? Sa totoo lang, ang laki ng pinagbago niya. Ibang-iba na yung mga kinikilos. Hinayaan niyang lamunin ng galit at panibugo ang kanyang pagkatao. Yun pang malungkot, Daddy. Siya mismo, yung sumisira sa sarili niya. Tama ka. Hindi ko na siya kilala. Para tuloy may kasama tayong halimaw sa pamamahay na ito. umuwi na tayo. Pagod Ano? na ako. Pambihira naman. Minsan na nga lang tayo mag-shopping tapos nagmamadali ka pa. Ang dami na nitong binili natin. Anong marami? Puro nga sa akin ang mga ito eh. Wala ka pang binibiling ng para sa'yo. Wala naman akong kailangang bilhin eh. Dahil si Aurelio nang bumibili ng mga kailangan mo.
Kaya wala na akong silbi ngayon. Hayang ka na naman, Valentin. O, di ba? Ang tanda mo na pero para kang bata. Di mo kasi ko naiintindihan. Palibasa, sarili mo lang ang iniisip mo eh. Pati ba naman ikaw? Kailangan kong problemahin? Pwede ba? Huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ko. Tapos ng klase ko. Dito muna ako sa mall tatambay. Mabubwisit lang ako kapag nadatnang ko sa bayang peste kong madrasta. Teka, parang siya yun ah. Oo, siya nga. At may kasamang lalaki. Sinasabi ko na nga ba, walang gagawing matino ang malditang yun. Ano ang gagawin ni Verhel sa kanyang natuklasan? Magagawa ba niyang komprontahin ang kanyang madrasta? Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Lopez, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Verhel. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiat sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi. Nagkaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako. Ang walang hiya ka! Talagang nanggigigil na ako sa'yo! Kaya binabalaan kita. Umalis ka na bago tuluyang magdilim ang aking paningin! Huwag mo akong itulak na maging kriminal! Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay! May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang bukas. May Pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ayokong mabahiran ng maruming dugo ang aking mga kamay. Dito pa rin
sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Hindi ako pwede magkamali. Lalaki niya ang kanyang kasama. Susundan ko sila. Aba, umakbay sa kanya yung lalaki. Kumpirmado. Tama ang hinala ko. Kabit nga niya ang kanyang kasama. Hindi ko ito palalagpasin. Lalapit ako sa kanila. Sandali! Berhel? Ah, yan ba si Berel? Ang panganay na anak ni Aurelio? At sino ka namang hudas ka? Ikaw ba ang kabit nitong magaling kong madrasta? Ah, mali ka riyan, bata. Hindi akong kabit, kundi ang tatay mo. Valentin, tumigil ka. Hindi ka na makakapagkaila pa. Sapat na nakita ko at narinig ko. Mula sa bibig ng kalaguyo mo. Ama, tumpak! Natumbok mo, bata! Kaya magsumbong ka sa tatay mong panot, ha? Para mag-away sila. At mas mainam yun kung tuluyan silang maghiwalay para masolo ko na ang yung madrasta na super haba ng hair. Ano ba? Yan talaga ang dapat na mangyari. Hindi ako makapapayag na isang katulad lang niya ang maglalagay ng dumi sa ulo ng daddy ko. Natumbok mo na naman. Maruming-marumi na nga ang ulo ng tatay mo eh. Kaya sabi mo sa kanyang maligo, ha? Maligo sa 10 beses. Sobrang baho na kasi niya eh. Tumigil ka na. Ano ba? Huwag na kayong mag-away dahil kayong dalawa talaga ang bagay. Isang malanding maldita at isang gagong baliw. Sige, diyan na kayo. Hoy, magbalik ka rito. Bakit? Lukulukong bata yun. Sinabihan pa naman akong baliw. Ariko, bakit mo ako sinampal? Para matauhan ka. At ma-realize mong isa kang ang baliw. Sira ulo ka. Sigurado ka ba? Nakausap ko mismo ang lalaki niya. At pinagpipilitan niyang kayo ang kabit. Naniwala ka naman. Wala na akong pakialam kung sino sa inyong dalawa ang kabit. Basta isa lang ang malinaw. Pinaglalaroan lang kayo ng segundang yun. Mag-uusap kami para marinig ko ang panig niya. Di na kailangan. Dahil bibigyan niyo lang siya ng pagkakataong utuin kayo. Palayasin niyo na sa larong madaling panahon. Ba't ba marunong ka pa sa akin? Anak lang kita. Kaya wag mo akong diktahan ng dapat kong gawin. Kung totoo man ang iyong nakita, problema na namin yun at wala kang pakialam. Problema nating lahat, Daddy. Dahil hindi lang kayo ang ginagago niya, kundi tayong lahat. Dangal na buo nating pamilya ang dinudungisan niya. Ako pa rin ang padre de pamilya. Kaya ako magpapasya kung ano ang dapat gawin. At kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Basta. Kung hindi niyo siya kayang paalisin, ako ang magtataboy sa kanya. Daddy, totoo ba yung sinabi sa akin ni Kuya Verhel? Hindi ko alam. Mag-uusap pa kami ni Segunda. Paano po kung niloloko lang kayo ni Tita Segunda? Saka ako na lang po problemahin yun. Pag kumpirmado na. Ay, paano nga kung gano'n? Anong gagawin nyo? Hahayaan nyo na lang ba na patuloy kayong pagtaksila ng babae na pinalit nyo kay Mami? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Masyado talagang uminit ang ulo ko. Kaya dapat paligo ko para mawala ang init ng ulo ko. Yan. Buti na lang. May Shield bath soap. Kahit papano, kumagaan ang pakiramdam ko at mabangong mabango pa.
bistado na tayo. Kaya, goodbye Aurelio ka na. Huwag ka munang magdiwang. Kaya kong lusatan ng gusot na to. Eh kung bakit naman kasi ipinagsisiksikan mong yung sarili sa unggoy na yon? Teka, tapatin mo nga ako. Tapatin mo ako. Marap ka sa akin. Ano pa? Mahal mo ba si Aurelio? Ha? Nagseselos na ako eh. Umayos ka, Valentin. Wala kang karapatang magselos. Seryoso ako, ha? Segunda, mahal na kita. At gusto ko, akin ka lang. Ayoko na may kahate! Ang kapal talaga ng mukha mo. Nagawa mo pang magpakita sa amin sa kabila ng kahihiyang ibinigay mo sa pamilya namin? I'm sorry, Verhel. Ayoko makipagtalo sa'yo. Ang sabihin mo, wala ka nang maikatwiran dahil bistado ng kalandian mo. Sige. Malaya kang sabihin lahat ng masasakit na salita laban sa akin. Hindi kita papatulan. Lumayas ka na habang nakapagtitimpi pa ako. Baka hindi ako makapagpigil kung ano pang magawa ko sa'yo. Ipauubaya ko kay Aurelio ang bagay na yan. Aalis lang ako rito kung siya mismo ang magpapalaya sa akin. Walang hiya ka. Talagang nanggigigil na ako sa'yo. Kaya binabalaan kita. Umalis ka na bago tuluyang magdilim ang paningin ko. Huwag mo akong itulak na maging kriminal. Ayokong mabahira na maruming dugo ang aking mga kamay. O yan, nandiyan ang tagapagtanggol mo. Pwede ba? Iwan mo muna kami, Berel. Gusto ko makausap si Segunda. Sige, Daddy. Pakinggan mo at lunukin mo ng buong-buo ang kanyang mga kasinungalingan. Sabi ko sa'yo, huwag mo akong pangungunahan. Wala akong pakialam kung anong kahihinatnan ng pag-uusap ninyo. Kaya ngayon pa lang, papipiliin na kita, Daddy. Palalayasin mo ang haliparot na ito o akong lalaya sa pamamahay na to! Sige, Segunda. Magpaliwanag ka at makikinig ako. Hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko. Kaya wala akong dapat ipaliwanag. O edi para mo na ring inaming guilty ka nga. So what? May reklamo ka ba? Segunda, mahal na mahal kita. Kaya titiisin ko na lang ang pasakit na ginagawa mo. Magaling. Kung makaarte ka, akala mo kung sino kang ape. Hindi ka nakakaawang tingnan, Aurelio. Sa totoo lang, hindi ko alam kung maaasar ako o matatawa sa'yo. Bahala ka kung gusto mo akong pagtawanan. After all, karapatan mo naman yun. Oh, sige, sinabi mo eh. Kaya pagtatawanan na lang kita. Ha 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 ha. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Berhel, bakit ang dami mong dala? Pinalayas ka ba ng daddy mo? Ako ang kusang umalis. Hindi ko na sila masisikmura. Ano ba talaga nangyari? Haliparot ang nakuha ang babae ni Daddy. May kabit siya, tita. Sigurado ka ba? At paano mo nalaman? Ako mismo nakahuli sa kanya. Nakita ko silang magkasama sa mall. At umamin yung lalaki niya nang kumprontahin ko sila. Alam na ba yan ng daddy mo? Yun ang kinasasama ng loob ko eh. Baliwala kay Daddy ang kalandian ng segundang yun. Para sa kanya, normal ang lahat. Parang walang nangyari.
Ano ngayon ang balak mo? Hindi ko alam, tita. Kaya umalis na lang ako. Dahil baka maging kriminal pa ako. Tita, pwede ba dito muna ako? Pansamantala? Okay lang. Walang problema. Buti nga yun, para mapag-isipan mong mabuti kung ano ang tamang hakbang na dapat mong gawin. Galit ka ba sa akin, anak? No, Daddy. Nagtataka lang ako. Bakit yung pinalalagpas yung ginawa ni Tita Segunda? Dahil mahal ko siya. At ayokong mawala siya sa akin. Ganun lang kasimple yun. Mas mahal niyo ba siya kaysa kay Mami? Mahal ko ang mami mo. Alam mo yan. Mahigit na 20 taon ang aming pinagsamahan. Ayun naman pala. Bakit parang mas mahalaga pa sa inyo si Tita Segunda? Tinikis niyo si Kuya Vergel dahil sa kanya. Basta anak, unawain mo na lang ako. At sana naman, huwag mo nang gayahin ang kuya mo. Hindi, Daddy. Nawala na nga sa akin si Mami. Kaya hindi ko hahayaan na pati kayo mawala rin. Pero sana naman, huwag kayong magbulag-bulagan. Imulat niyo ang mga mata niyo sa katotohanan. Bakit may padlock tong gate? Paano ako makalalabas nito? Huwag ka nang magtangkang lumabas! Valentin, anong ibig sabihin nito? Bakit nakapadlock itong gate? Hindi na kita papayagang bumalik ka pa kay Aurelio. Ano? Dahil aking ka lang, Segunda. Aking ka lang! Ano ang gagawin ni Segunda? Magagawa pa nga ba niyang takasan si Valentin? Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Vergel. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Walang hiya ka! Talagang nanggigigil na ako sa'yo. Kaya binabalaan kita. Umalis ka na bago tuluyang magdilim ang aking paningin. Huwag mo akong itulak na maging kriminal.
Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Ano ka ba, Valentin? Buksan mo itong gate, uuwi na ako! Sabi ko naman sa'yo, akin ka lang. Kaya wala kang ibang uuwian. Hindi mo ito maaaring gawin sa akin! Hindi ako bilanggo! Oh, tama ka. Hindi nga ikaw, kundi akong bilanggo. Bilanggo ng iyong pag-ibig. Kaya gagawin kong lahat para maangkin ka ng lubusan. Napapaliw ka na bang talaga? Oo! Baliw na nga ako sa'yo. Kaya gusto mo akong ikulong at ibartolina dito? Wala akong kasalanan sa'yo, kaya wag mo akong parusahan! Bakit? Pwede ka namang lumabas anumang oras na gusto mo. Pero kasama ko, hindi ka maaaring umalis na nag-iisa. Ito ba? Ito bang sinasabi mong pagmamahal? Ang tanggalan ako ng kalayaan? Eh, inabuso mong kalayaan ang binigay ko sa iyo eh. Masyadong matigas ang iyong ulo. Lagi na lang ikaw ang nasusunod. Dahil buhay ko to! Ako ang masusunod sa gusto at hindi ko gustong gawin! Hindi na ngayon dahil ako nang masusunod. Illegal detention tong ginagawa mo! Pwede kitang idemanda. May sapat akong dahilan para kasuhan ka! Oh, edi magdemanda ka. Sige, lumipad ka. Valentin, Dahil yun lang ang tanging paraan para makalabas ka sa pamamahay na ito. Lipad! Daddy, malalim ng gabi. Matulog na kayo. Ikaw ang dapat na matulog na dahil may pasok ka pa sa school bukas. Nag-aalala na ako sa inyo. Hindi na nga kayo nagapunan kanina pagkatapos magpupuyat pa kayo. Baka mamaya kung anong mangyari sa inyo. I can take care of myself. Huwag mo akong alalahanin. Huwag niyo rin masyadong iisipin si Tita Segunda. Stress ang magpapalala sa inyo. Walang maitutulong na maganda yung pag-aalala ninyo sa kanya. At sa halip, baka mamaya sakit pa yung mapala nyo. Kahapon pa sumasakit ang aking kalooban. Kung alam mo lang, parang bulkang sasabog ang aking dibdib. Kaya nga, Dad. Magpahinga na kayo. Hindi makabubuti sa inyo yung sobrang pag-aalala. Please, matulog na kayo. Hello, Glenda. Napatawag ka. Bakit? May bago bang problemang dalang magaling nating madrasta? Kuya Verhel, wala siya dito. 2 araw nang hindi umuwi. Eh di magaling kung ganun. Mas mabuti nga doon na lang siya sa kanyang kabit. At sana, wag na siyang bumalik. Yun nga ang problema. Apektado si Daddy. Nag-aalala na ako sa kanya. Hindi pa kakain ng maayos. Nag-iinarte lang si Daddy. Wag mo nang pansinin. Ano? Hindi
pwede ganun. Hindi pwedeng hindi ko siya pansinin. Nagmaalala nga ako eh. Kuya, please. Umuwi ka na. Talagang uuwi na ako. At natutuwa ako dahil sa ibinalita mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ko ba nailagay ang cellphone ko? Kahapon ko pa hinahanap pero di ko makita. Di naman ako makatawag sa telepono. Walang dial tone. Di bale, susubukan ko uli. Wala pa rin. Wala pa rin dial tone. Wisit. Wisit. Huwag mo na kasing pilitin. Oh, Tinanggal ko muna ang connection ng telepono Valentin. para hindi ka makatawag. At nasa akin din ang cellphone mo, kaya huwag mo nang hanapin. Walang hiya ka. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Ano pa? Eh di ang masolo kita rito sa aking paraiso. Isipin mo na lang na para tayong si Adan at Eva. Maraming pagkain sa rep, kaya pwede pa tayong magkulong dito ng 1 linggo. Please, Valentin. Maawa ka sa akin. Payagan mo na ako makaalis. Pwede naman eh. Pero kailangan magsama tayo. Ikaw ang aking forever. Kaya kahit kailan, hindi na tayo maghihiwalay. Huwag na kayong umasa, Dad. Hindi na siya babalik. Dahil tuluyan na siyang sumama sa kanyang kabit. Dapat nga magpasalamat pa tayo. Dahil nawala ng salot sa pamilya natin. Sige, magdiwang ka habang nagluluksa naman ako. Don't worry, Dad. Dahil hindi ko kayo ahadlang ang maghanap ng ibang babae. Huwag lang muna ngayon. At sana naman sa susunod, brand new naman ang piliin nyo. Huwag na kang papatol sa segunda mano. Si Segunda ang mahal ko. At wala na akong ibang hahanapin pa. Ano ba naman kayo, Dad? Nagmumukmo kayo rito at halos mabaliw sa kaiisip sa kanya. Samantalang ang babae yon, nagpapakalunod sa kandukan ng iba. Hindi mo siya deserve, Dad. Kaya kalimutan nyo na siya. Just leave me alone. Huwag mo na akong pakialaman. Sige. Bahala kayong mabaliw at mamatay dahil sa walang kwentang babae yun. Dami mo naman yatang binamili. Ipinag-grocery ko lang kayo, tita. Meron diyang Pride Bar, Unique Toothpaste, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Paste, at yung pinakapaborito nyo, Star Wax Floor Wax. O diba, kumpletong-kumpleto? Oo nga eh. At mukhang masaya ka. Don't tell me, umalis na ang madrasta mo. Mismo. Kaya para ako nabunutan ng tinik sa talampakan. Kala ko naman, tinik sa dibdib ang sasabihin mo. Masyado na kasing gasgas yun, tita. Kaya tinik naman sa talampakan para maiba. Pero paano? Kung biglang sumulpot si Segunda. Yun ang wag niyang gagawin. Dahil ibabalik ko siya sa impyernong kanyang pinanggalingan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ilang araw na ako nakakulong dito. Hindi maaaring ganito. Kailangan makaisip ako ng paraan para matakasan si Valentin. Alam ko na. Tama. Pwede ngayon. Bakit ba hindi ko kaagad naisip yun? Ayos. Ang himbing ng tulog ng mokong. Wala siyang kamalay-malay na nilagyan ko ng sleeping pills ang soft drinks na ininom niya. Alam ko, nasa bulsa lang niya ang susi ng gate. Makalalaya na ako sa bilangguang ito. Tita Segunda? Pwede ba akong pumasok?
Oh, okay, sige po. Si Aurelio. Nariyan ba? Tulog na po. Ilang araw na po siyang puyat. Si Verhel. Nandun kina Tita Amanda. Pwede bang dito ako magpalipas ng gabi? Huwag ka mag-alala. Mag-uusap lang kami ni Aurelio. Pagkatapos, aalis din uli ako. 8:00 pasado na ng umaga. Tulog pa rin si Aurelio. Di bale, hihintayin ko na lang siyang magising. Nandito ka na naman? Huwag ka mag-alala. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang makausap si Aurelio. Nananahimik na si Daddy. Huwag mo na siyang guluhin. Kaya nga, ito na ang huli kong pagtungtong sa pamamahay na ito. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin pang kalad ka rin kita palabas. Akala siguro ni Segunda hindi ko alam itong bahay ni Aurelio. Minsan ko na kaya siyang sinundan at nakita ko nang pumasok kanina sa Verhel. Kaya nakatitiyak akong itong ang bahay nila. Hindi mo ako matatakasan, Segunda. Dahil lalaban ako kahit hanggang kamatayan. Ayun. May nagbukas na gate. Malamang siyang isa pang anak ni Aurelio. Ano pong ginagawa niyo dito sa tapat ng bahay namin? Ah? May hinahanap po kayo? Oo, nariyan ba si Segunda? Opo. May kailangan ba kayo sa kanya? Ito, pagkakataon ko nito. Ay, Huwag kang kikinis ng masama. anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak kayong baril? Paano tatanggapin ng mag-asawang Romeo at Nilda ang masalimuot na kapalaran ng kanilang anak? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at si Rosana Villegas sa papel ng Nilda. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Sana ako na lang. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Walang hiya ka! Talagang nanggigigil na ako sa'yo. Kaya binabalaan kita. Umalis ka na bago tuluyang magdilim ang aking paningin. Huwag mo akong itulak na maging kriminal. Ayokong mabahira ng maruming dugo ang aking mga kamay. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan
ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ayokong mabahiran ng maruming dugo ang aking mga kamay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. Anong ibig sabihin nito, Valentin? Ah? Bakit mo hino-hostage si Glenda? Akala mo siguro, hindi kita masusundan? Hayop ka! Bitiwan ng kapatid mo! Huwag ka lalapit. Hanggang dyan ka lang. Isang hakbang mo pa, at ikaw ang maunang sasalubong kay Satanas. Valentin, huminahon ka. Alam ko ang gusto mong mangyari. Sige, sasama ako sa'yo. Pero, bitiwan mo muna si Glenda. Gaga, hindi mo na uli ako maisahan. Nariyan ang kotse ko sa labas. Meron tayong pupuntahan at isasama natin ang babaeng ito. Ha? Valentin, Marunong ka namang mag-drive kaya ikaw ang magmamaneho. At kapag naroon na tayo sa pupuntahan natin, saka ko lang siya pakawalan. Hindi pwede! Anong hindi? Akong may hawak ng baril kaya ako masusunod. Nakatingin si Kuya Berel. Parang Ano? Valentin, makinig ka sa akin. Hindi. Bahala na. Kailangan makawala ako. Hahawak akong braso niya. Kahit ang... Pagdating kong kamay niya! Ah! Aray ko! Kailangan ko ng pilos! Pambunos ng tatlo. Mababagsak si Glenda. Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko! Tinadya ka ni Valentin sa baril. Diyos ko. Ito lang katapusan mo! Tita Segunda! Tulungan mo ako, Kuya Berhel! Dali natin sa ospital si Tita Segunda! Buti nga sa kanya. Hayaan mo na siyang mamatay. Anong nangyari kay Segunda? May bumaril sa kanya! Dali na natin siya sa ospital! Dad, kumusta na po si Tita? Ano sabi ng doktor? Walang tinama ang vital organ. Pero maraming dugo ang nawala sa kanya. Kaya critical pa rin ang kanyang lagay. Oh, sana naman makarecover siya. Dapat lang. Dahil mananagot sa akin ang hudas na yun kapag tuluyang napahamag si Segunda. Papatayin ko siya. Paubaya na lang natin sa mga alagad ng batas. Basta magbabayad siya sa akin kapag may masamang nangyari kay Segunda. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan. Tapos na akong maligo. Ang sarap at ang gaan sa pakiramdam. Dahil shield bath soap ang ginamit kong sabon. Pero mas lalong giginawa ang aking pakiramdam kung mawawala ng lubusan ng Segundang yun. Sana naman, matuluyan na siya. Oh, Dad, bakit bumalik na kayo? Patay na ba ang haliparot kong madrasta? Huwag kang magsalita ng ganyan. Utang mo sa kanya ang iyong buhay. Dahil siya ang sumalo ng balang para sa iyo. Siya rin mismo ang dahilan kung bakit nalagay sa peligro ang buhay natin eh. Kaya dapat lang sa kanyang mapahamak. Shut up! Tigilan mo ng iyong kahangalan. Ikaw ang hangal, Daddy! Dahil naghahabol ka sa walang kwentang tao!
At kung may pinagkakautangan man ako ng buhay, yun na walang iba kundi si Mami! Ang aking ulirang ina! Tama ka. Utang mo nga ang iyong kaisa-isang buhay sa isang kaisa-isang tunay na ina na walang iba kundi si Segunda. Ano? Pakiulit nga ng sinabi niyo. Tama ang narinig mo. Ang sinasabi mong walang kakwenta-kwentang tao, ang tunay mong ina. At hindi lang isa kundi 2 buhay ang utang mo sa kanya. Hindi totoo yan. Imposibleng mangyari yan. Yun ang buong katotohanan. 1 taong gulang ka pa lang nang iwan ako ni Segunda. Dati akong babaero at makailang beses ko siyang sinaktan. Pinilit niyang tiisin ang pasakit na ginawa ko. Pero hindi niya nakayanan, kaya nilayasan niya ako. Paano kayo nagkakilala ni Mami? Si Olivia ang dumamay sa akin dahil may lihim siyang pagtingin sa akin. At mula noon, nagsama na kami. Si Glenda ang naging bunga ng aming pagsasama. Kaya palang Segundang yun ang ipinalit niyo kay Mami. Pero niloloko lang niya kayo. Dahil gusto niyang gumante. At kung tutuusin, wala pa sa kalahati ang ginawa niya kumpara sa naging kasalanan ko sa kanya. Hindi pa rin ako naniniwala sa inyo. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Gusto mo bang ipakita ko sa iyo ang marriage contract namin ni Segunda? Pati na rin ang iyong birth certificate. Kung hindi pa rin yun sapat, mas makabubuting kausapin mo si Amanda dahil siyang magpapatunay ng mga sinabi ko. Oo, Berel. Totoo ang ipinagtapat sa iyo ni Kuya Aurelio. Nangangahulugan po bang walang bisa ang kasal ni na Mami at Daddy? Legal ang kasal nila. Dahil nagpakasal ang Daddy at Mami mo pagkatapos ng annulment ng kasal ni Kuya at Ate Segunda. Bakit niyo inilihim sa akin ito? Dahil yun ang inaakala namin makabubuti para sa iyo. At yun din mismo ang gusto ni Ate Olivia. Kaya patawarin mo kami. Lalong-lalo na si ate. Dahil wala siyang ibang inisip kundi ang kapakanan niyong magkapatid. Itinuring kanyang tunay na anak. At siya rin ang kinilala kong tunay na ina. Oo. Naging masaya ako sa piling ni Mami. Pero napakasakit ng dagok ng tadhana. Dahil napakahabang panahong naniwala ako sa maling akala. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Segunda. Pero malamang na naitimbre na nila ako sa mga pulis. Kaya kailangan maging alerto ko. Yun ang habang sinasabi ko eh. Hindi bale, hindi ako magpapahuli ng buhay. Sige, humabol kayo hanggang sa impyerno. Hindi nyo ko maabutan. Oh no, may magsalubong akong truck. Hindi, mababangga ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at nakarecover ka na ng husto. Ang buong akala ko, mawawala ka sa akin. Siya nga pala, wala na si Valentin. Namatay siya sa isang aksidente. Marahil tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para mabigyan ka ng hustisya. Tama ka. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa pangalawang pagkakataong ibinigay niya sa akin. Gusto kong ituwid ang aking pagkakamali. Patawarin mo ko
Aurelio, Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Segunda. Kung alam mo lang, napakahaba ng panahong dinala ko sa aking dibdib. Ang pag-uusig ng aking budhi. Kaya patawarin mo ako. At sana'y bigyan mo ako ng pagkakataong mapunan ang aking mga pagkukulang. kalimutan na natin ang nakaraan. Ang pagtuunan natin ng pansin ay kung paano tayo makapagsisimulang muli. Nasaan nga pala si Vergel? Galit pa ba siya sa akin? Gusto ko siyang makausap. Mami, naririto ako sa harap ng inyong puntod. Dahil gusto kong humingi ng gabay. Labis po akong nalilito. At hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Napakasakit isipin at napakahirap tanggapin na ang taong labis kong kinamuhian ay siya pala ang tunay kong ina. Bakit ganoon, Mami? Bakit hindi na lang ikaw ang aking naging ina? Kaya nagsusumamo po ako sa inyo. Tulugan po ninyo ako na matanggap ang isang masaklap na katotohanan. Kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Daddy, narito pala kayo. Tulad mo, kinausap ko rin ang iyong mami. At minsan pa pinasalmatan ko siya dahil naging mabuti siyang ina at asawa. Humingi rin ako ng tawad sa mga naging kasalanan ko. At pagkatapos noon, gumaan ang aking pakiramdam. Sana, ganun ka rin. Tama ho kayo, Dad. Kahit papaano, nabawasan ang dinadala ko sa aking dibdib. Pagkatapos kong masabi ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Kausapin mo si Segunda, anak. Kailangan magkaayos kayo ng iyong ina. Nang sa ganon, tuluyang mawala at mapawi ang natitirang bigat ng dalahin diyan sa iyong dibdib. Hindi rin ito gusto ng mami mo. Hindi siya matatahimik hanggat hindi naaayos ang sigalot niyo ng tunay mong ina. Maraming salamat, anak. Dahil ikaw mismo ang nagkusang lumapit sa akin. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano ko kayo kakausapin. Hindi ko rin maintindihan kung anong nararamdaman ko. Okay lang yan. Sige. Magpakatotoo ka. Ilabas mong galit mo sa akin. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya sige. Ibuhos mong lahat ng iyong sama ng loob. At sana, mapatawad mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Aaminin ko po na namumuhi ako sa inyo. Pero napagtanto ko, walang may tutulong sa akin ng pagtatanim ng galit at ng hinanakit. Kaya gusto ko na yung pakawalan sa aking dibdib. Pinatatawad ko na po kayo.
Mami. Tinawag mo akong Mami. Dahil tanggap ko na ang katotohanan. Sana mapatawad ninyo ako sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa inyo. Wala yun. Walang anuman yun, anak. Ang importante, magkasundo na tayo. At nangangako ako sa'yo, gagawin kong lahat para mapunan ang aking mga pagkukulang. Opo. Opo, Mami. Muli nating itatayo ang nawasak na ating pamilya. Ikaw, si Daddy, at si Glenda, at ako. Sabay-sabay nating haharapin ang bagong umaga dahil may pangako ang bukas.